Mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kung baga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan, na ibubuwal ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya, bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya, sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon kagalakay di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik, silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasayat natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat, ating pagnilayan ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni Santiago Apostol. May isang kasabihan, be careful what you wish for. Maging maingat sa iyong hinihiling.
Sa Ebanghelyo ngayon, isang ina ang lumapit kay Jesus. At tulad ng maraming ina, ang hangad lamang niya ay maging maganda ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Kaya nakiusap siya na sana pagdating ng kaharian ni Jesus, ang dalawa niyang anak, si Santiago at si Juan, ay maupo sa kanan at kaliwa niya. Sa isip ng ina, ang pagiging malapit kay Jesus ay siguradong magdadala ng karangalan, tagumpay at seguridad. Ngunit sumagot si Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Parang sinasabi niya, ang pagiging malapit sa akin ay hindi lamang tungkol sa kaluwalhatian. Kasama rin dito ang krus. Kasama rin dito ang paghihirap. Kaya tinanong niya sila, makakainom ba kayo sa kalis na iinuman ko? At hindi pa nila alam noon ang kalis na tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Kaya madali nilang sinabi, kaya po namin. At totoo ngang nangyari yun. Si Santiago ang naging kauna-unahang apostol na nag-alay ng kanyang buhay para kay Kristo. Yung gusto niyang maging malapit kay Jesus ay natupad, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Naging malapit siya kay Jesus sa pag-aalay ng kanyang buhay. Mga kapatid, ganoon din tayo. Kapag nagsisimula tayong maglingkod sa simbahan, punong-puno tayo ng sigla. Iniisip natin, Lord, dahil nagsisilbi ako sa iyo, siguradong magiging mas magaan na ang buhay. Pero nga minsan, kabaliktaran ang nangyayari. Anong punto para sa atin? Ang nais maging malapit kay Jesus at dumanas ng kanyang kaluwalhatian ay kailangan makiisa muna sa kanyang paghihirap at kamatayan. May kilala akong napakasipag na volunteer sa isang parokya. Halos walang linggong hindi siya nasa simbahan. Ngunit sa loob lamang ng isang taon, 3 sa kanyang pinakamamahal sa buhay ang namatay, kabilang ang kanyang ama. Isang araw sinabi niya, Father, hindi ko maintindihan. Nagsisilbi naman ako sa Diyos. Wala naman akong ginagawang masama sa aking kapwa. Bakit parang lalo pang dumami ang aking pagdurusa? Marami rin sa atin ang nakapagtatanong na ganyan. No? At ang sagot ay hindi dahil hindi tayo mahal ng Diyos. Ang sagot ng Diyos ay, kung gusto mong sumunod sa akin, kailangan daanan mo rin ang dinaanan ko. Hindi tayo inililigtas ni Jesus mula sa lahat ng pagdurusa. Sa halip, sinasamahan niya tayo sa gitna ng pagdurusa. Kaya napakaganda ng sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit hindi nagagapi. Pinag-uusig, ngunit di pinapabayaan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. At yan ang buhay ng tunay na alagad. Nasasaktan, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Napapagod, ngunit hindi sumusuko. Umiiyak, ngunit patuloy na nagtitiwala. Mga kapatid, kung nais nating maging malapit kay Jesus, huwag lamang nating hanapin ang kanyang mga biyaya. Hanapin din natin ang kanyang presensya sa panahon ng ating mga krus. Sapagkat pagkatapos ng Kalbaryo, ay laging may muling pagkabuhay. Kaya maganda na tanungin natin sa ating sarili, kapag dumating ang mga pagsubok sa aking buhay, paano ko maipapakita na ang pinili kong sundan ay si Jesus mismo at hindi lamang ang mga biyayang ibinibigay niya?